Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandirito ngayon upang mag-aral muli po ng salita po ng Diyos. At salamat po sa tagapakinig at mga taga-subaybay po namin sa amin pong daily Bible study. So tayo po ngayon muli ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon at tayo po ay yun pong atin pong muling susundan yung ating pong pinag-aralan nung nakaraang Lunes. So ngayon po ang ating pong pag-aaralan, the result of sin. Yun pong bunga ng kasalanan. Nung nakaraan po ay ang ating pinag-aralan ay yung pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao. Ngayon po naman ay ang ating pag-aaralan ay ang resulta. Dahil po pag tayo merong ginagawa, lagi po yung merong resulta. At ngayon po ay ating pag-aaralan po yung tagpong yon na ano yung nangyari kay Adan at Eva nung sila po ay nakagawa ng anak po ng kasalanan. Dahil meron pong bunga. At yung bunga pong yun ay kinakailangan po nating malaman. Dahil hindi ho biro yung naging bunga. Lahat po ay naapektuhan. At meron tayong ilang titingnang mga bunga na ito po ang maging dahilan upang tayo lumapit muli sa Diyos. Dahil hindi ho mabigat o hindi ho magaan yung bungang yun. Yun po yung napakabigat. Kaya po ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. So, atin pong babasahin sa Genesis chapter 3. Muli po tayo at Genesis chapter 3 verse 6 and 7. Sabi po ng talata, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy naman na nasa upang magpapanto sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawa, ang kasama niya, at siya'y kumain. Verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Okay po, so atin pong titingnan yung bunga. The result of sin, dahil hindi po maaari na mawalan ito ng bunga, yung kasalanan na nagawa ng tao. So the result of sin, una, makikita po natin sa verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. So, unang bunga po, their mind was become corrupted. Yun po yung naging bunga. Ang sabi ng talata, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata. At kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Okay, kanilang ginawang damit. Dahil nung sila po'y nasa halamanan ng Eden, mga minamahal na taga-subaybay po namin, nung sila po'y nasa halamanan po ng Eden, nung hindi pa po sila bumabagsak sa kasalanan, alam niyo po, wala hong mali siya ang kanilang kaisipan. Dahil wala pong kasalanan na nasa kanilang kaisipan, dahil sila po ay bagong likha. Pero nung sila po'y bumagsak sa kasalanan, their mind was become corrupted. Naging naging masama ang kanilang kaisipan. Nagkaroon po ng mali siya ang kaisipan ng tao. Kaya po ngayon, ang mga tao, kaunting tapon lang ng mga salitang hindi kaaya-aya, nagana na agad ang isip. Bakit po? Dahil ang isip po ng tao ay naging corrupt, sira. Naging bulok ang isip ng tao dahil lang kasalanan. At ito po ang isang naging resulta ng kasalanan sa buhay ng tao. Ang tao po, magaling sa kasalanan, bulok pag Diyos ang usapan. Yun po yung katotohanan. Dahil ako po ay dati ganon. Ako po dati ganon. Nung ako po ay hindi pa po binabago ng Diyos, nung ako po ay hindi pa po nakakakilala sa Diyos, naku po, pagkakalukuhang usapan, ang bilis gumana ng aking isip. Pero pag Diyos na usapan po, ang tatanungin, wala po akong pakialam. Ayaw ko po ng salita ng Diyos. Ayaw ko po ng gawain ng Diyos. Ayaw ko po ng Bible study. Ayaw kong magsimba. Lahat po dahil ng kasalanan. Ang kasalanan ang nagpasama sa isip po ng tao. Yan po. Yan po yung unang naging bunga. Kaya nga ganito po ang ginawa nila Bakit? Sila Adan at Eva po ba ay nung hindi pa sila bumabagsak sa kasalanan,
May malay ba sila doon? Wala po silang malay. Ano? Kaya nga masaya silang gumagala doon sa halaman ng Eden kahit sila po'y walang damit dahil wala pa pong kasalanan sa kanilang isip. Pero nung sila po'y bumagsak sa kasalanan, mga minamahal naming taga-subaybay, nung sila po'y bumagsak sa kasalanan, dito na po nasira ang isip ng tao. Ano? Dini na po nasira ang isip ng tao. Dini na po naging bulok ang isip ng tao. Alam niyo po, ngayon, ang pinakamatalinong nabubuhay sa buong mundo ay ang gumagana kaisipan na lang ay 20%. Yun na lamang ang natitira. Pero nung sina Adan at Eva, wala pa pong kasalanan. Fresh na fresh po ang kanilang kaisipan. Almost lahat, halos 100% gumagana ng kanilang isip. Pero ngayon po, pinakamatalinong tao, dahil lang kasalanan, 20%. Ano? Their mind was become corrupted. Ano? Sabi po ng talata, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Ano po? So, yun po yung unang bunga na akin pong nakita din po sa tagpo, sa flow po ng kontekstong ito ng Genesis chapter 3, yung pagpasok po ng kasalanan sa buhay ng tao. Kaya minamahal na naming taga-subaybay at taga-pakinig, alam niyo po, maganda pong malaman natin po ito. Upang tayo po ay maging, upang tayo po ay lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tanging tagapagligtas doon po sa mga taga-subaybay po namin na hindi pa po mga nakakatiyak ng buhay na walang hanggan. Kayo po ay lumapit sa Diyos, tanggapin niyo po ang Panginoong Hesus bilang tanging niyong tagapagligtas at magsisi po sa ating mga kasalanan. Yun po yung panawagan. Ano? Sabi po ng talata, their mind was become corrupted. Wala pong taong hindi nakaisip ng masama. Lahat po, subject po lahat. Ano? Sabi nga ng Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Sabi po doon, 3 times, gaya ng nasusulat, inulit 3 times, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. So therefore, lahat po ng tao na nandito sa daigdig, mayaman man yan o mahirap, mayor man yan, pangulo man yan, mahingipin man yan o wala, mga minamahal, lahat po ay nagkasala. Kaya ang panawagan po ng Diyos, magsisi ng kasalanan, lumapit sa Panginoong Hesus bilang tanging tagapagligtas namin. Mga minamahal naming taga-subaybay na hindi pa po nakakakilala at hindi pa po nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, na pag namatay pa langit, kayo po ay manampalataya sa Panginoong Hesus bilang tanging ninyong tagapagligtas. Yun po ang solusyon. Ano po? Pandalawa po natin titingnan na naging bunga ng kasalanan. Actually, napakarami pong naging bunga ng kasalanan. Sabi po ng talata, sa verse 19, sabi po dito, verse 9, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, at sa kanya'y sinabi, saan ka naroroon? Yan na nga, ito na. Sabi pa, hinahanap ngayon ng Panginoon si Adan at Eva. So, magkasama sila So, ngayon, ang tinanong yung lalaki, nandito. Sabi ng talata verse 10, at sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot. Bakit? Ano yung dahilan? Kung bakit sila natakot? Yun yung bunga ng kasalanan. At titingnan po natin, sabi po ng talata, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Nagkaroon na nga sila ng masamang kaisipan. Verse 10, at sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Verse 11, sinabi niya, sino nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Dahil nung hindi pa nga sila bumabagsak sa kasalanan, hindi po nila malayon. So, ngayon, tinanong ng Diyos, sino nagsabi sa inyo na kayo hubad? Ngayon, ito po, sabi, nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Ito na po yung conversation ni Adan at ng Diyos. Nag-usap po sila. Ito po yung verse 12 na naging bunga.
At sinabi ng lalaki, at sinabi ng lalaki, ang babaeng binigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Ano po sabi? Ito po yung bunga At narinig nila ang tinig, verse 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Pandalwa po nating puntos. Pandalwa. They departed from God. Sila po ay lumayo sa Diyos. Alam niyo po, nung di pa po si Adan at Eva bumabagsak sa kasalanan, ito po yung resulta. Ay yung laging, pag lumalapit po ang Diyos, masaya po silang nakikipag-usap sa Diyos. Kumbaga, pag lumalapit po ang Diyos, kina Adan at Eva, masaya po silang nakikipag-usap sa Diyos. Pero, ang bunga ng kasalanan, nung sila po ay nakagawa ng kasalanan, nung naririnig nilang lumalapit ang Diyos, sila po'y palayo. They departed from God. Alam niyo po, marami pong tao ngayon, pag Diyos ang usapan, palayo sa Diyos. Alaala ko po, nung kami po ay nag-social winning, namimigay po kami ng babasahin, yung tracts, yung polyeto. Alam niyo po, meron akong na-witnessan na isang pilay. Mayroon pong sakit sa paa. Hirap na pong lumakad. Doon po sa lugar po ng Siko. Alam niyo po, sabi ko po, i-dictionary ko na nga po yung Word of God sa kanya. Sabi ko po, pwede po bang bumalik next week? Sabi niya, oo. Nung kami bumalik na, at kita ko siya, nasa duyan, nasa kanilang bahay, dahil yung kanilang bahay ay mataas. Yung kalsada mababa. Ngayon, nung kita ko din siya, ako yung nagpatay Malaysia lang, na hindi ko siya kita. Nung nakita niya kami, alam niyo po, pilay yun, partida, pilay, merong sa paa, nasa duyan, nagduduyan doon sa kanilang terrace. Ako yung napalingon lamang at may binigyan akong polyeto. Pagtingin ko po, wala na. Wala na. Bakit? Ay, natakot po sa akin dahil ang tao po, pag Diyos ang usapan, patay. Ayaw lumapit sa Diyos. Kaya nga sabi ng John 3:19, ang sabi po ng talata, atin pong bubuksan at atin pong babasahin upang tayo po ay dito po bumasin, atin pong babasahin. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 19. Ang sabi po ng talata diyan, John 3:19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Sino po yung ilaw na tinutukoy dito? Ang Panginoong Hesus. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit po? Sapagkat masasama ang kanilang gawa. Alam niyo po, ang taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Hesus, ang taong hindi pa po binubuhay o binabago ang buhay ng Panginoong Hesus, alam niyo po, ang hirap na yang kausapin pag Diyos ang usapan. Kahit sino pong taong napakabait, basta Diyos ang usapan, napakahirap anyayahan. Lalo na po, pagdating sa Diyos ang usapan. Aanyayahan niyo sa simbahan, napakahirap pong anyayahan. Magaling pang magbatak ng kalabaw papuntang simbahan at alam niyong sasama. Magaling, ika nga ng matatanda, magaling pang humila ng salungat na kawayan at alam mong susunod. Ay yung tao, may isip yan. May isip po. Ang tao po may isip. Pagka hindi niyo ako gusto, hindi ho yan sasama sa iyo. Para hong binata talaga, pagka hindi mo nagkakaibigan, ay malabo niyong maisama. So, hindi yan. They depart from God. Alam niyo sila po ay lumayo sa Diyos. Kaya marami pong tao, pag Diyos ang usapan, naku po, brother, may gagawin pa ako. Naku po, mag-aalam pa ako ng baka. Naku po, ako yung samantalang wala namang ginagawa. Daming dahilan. Madaming dahilan ang tao pag Diyos ang usapan. Dahil nga ng kasalanan. Their mind was become corrupted. They depart from God. Sila'y lumayo. Sabi nga ng talata sa verse 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoon na lumalakad. Sabi po ng talata, sa halamanan sa kulimlim ng araw. Sabi po din ng talata, at
At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa. Yun yung bunga. Yun yung bunga ng kasalanan. Nagtago. Lumayo. Kamusta po tayo? Mga minamahal naming taga-subaybay at taga-panood. Alam niyo po, pagka ang inyo pong ramdam, dito po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay pabigat lamang or kayo tinatamad makinig, mga minamahal, ay delikado po tayo. Pagka ang ramdam po natin sa salita ng Diyos or sa Diyos mismo, salita niyo to pagka ayaw mo po sa salita ng Diyos, siya sa atin mo yung sarili, mga minamahal, lalo na po sa aming mga bisitang sumusubaybay po sa daily Bible study namin. Siya sa atin po natin ang ating sarili. Dahil ang sino mang na kay Kristo, siya po ay bagong nilalang. Sabi ko nga, lagi po yung sample ng sarili, mga minamahal. Nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ayaw ko po ng Bible. Pero salamat po sa Diyos, nung ako po yung kanyang binago, ito'y gusto ko. Nabago yung aking panukala ng aking buhay, mga minamahal. Nabago. Bible study, wow. At hanggang ngayon po ako nagtuturo na sa biyaya po ng Diyos. Kaya mga minamahal, lumapit po tayo sa Diyos. Ito po yung panawagan ng Diyos sa atin. Tayo po ay lumapit sa Kanya. Tanggapin po siya bilang tanging tagapagligtas. Pantatlo pong bunga ng kasalanan. Una, their mind was become corrupted. Pandalawa, they depart from God. At pantatlo po, ito pa yung isang bunga, they blaming each other. Ito pa yung isang bunga ng kasalanan, the result of sin. They blaming each other. Yan pa naman ang ng tao, ay huling-huli na sakto, nagsyabo. Huling-huli na sakto na nakagawa ng kasalanan. Ay, hindi po ako. Ay, huling-huli na nakakulong na nga. Ay tatanggi pa. Alam niyo mga minamahal, yan po yung bunga ng kasalanan para po si Adan at Eva. Hanggang sa tinuro yung ahas, kumanta na lang ang ahas, walang masisisi. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. So, joke po, So, they're blaming each other. Sabi po diyan, they're blaming each other. Sabi po dito, sa verse 12. Verse 12 po, mga minamahal. Sabi po ng talata, at sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin. Kung inyo pong dadamahin yung talata, para bagang yung lalaki or si Adan ay sinisisi pa yung Diyos. Tingnan nyo. Sabi ng verse 12, at sinabi ng lalaki, ito yung bunga ng kasalanan Ikaw na yung nakagawa ng kasalanan, hindi mo patanggapin. Naghahanap ka pa ng masisisi. Mga minamahal, ang gusto po ng Diyos, kung ikaw'y nagkasala, humble yourself. Ibaba mo yung sarili. Magsisi ka ng kasalanan mo. Tanggapin mo si Jesus, ang Panginoong Jesus, bilang tangi mong tagapagligtas. Yun po yung panawagan ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na ikaw, bilang makasalanan, ay kung sino ka pa. Sabi po ng talata, at sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo ang aking kasamahin. Yan, yung babaeng binigay mo. Ikaw pabigay-bigay ka ng babae. Yan na nga. Nagsisi pa. Siya na nga ang nakagawa. Nagsisi pa. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo ang aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Nasa sa iyo yun, ba't kung kinain? Alam niyo po, they blaming each other. Kaya sabi po ng talata, verse 13, at sinabi ng Panginoon sa babae, ano itong iyong ginawa? Sabi pa po, at sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas. Yun na nga. Tinuro yung ahas. They blaming each other. Makikita po natin doon sa tagpo na sila po ay nagsisisihan. Bakit ganon? Yun po yung resulta ng kasalanan. Yun po yung naging bunga ng kasalanan, mga minamahal. Ang kasalanan, sabi nga, corrupted ang tao sa pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos, hindi na po nakakagawa ng ayos. Kumbaga ay wala sa hulog. Pag ikaw po ay nagtatayo ng poste, kinakalahin, para makita mo yung tuwid, meron pong hulog silang inihuhulog. Para ho tuwid.
Ano? Ang tao, nung bumagsak sa kasalanan, nawala na sa hulog. At para bumalik yung sa hulog, kinakailangan bumalik sa Diyos. No? So, kinakailangan pong bumalik sa Diyos upang maayos ang hulog. Ano? Upang umayos ang buhay ng tao. They blaming each other. At alam niyo po mga minamahal, namin mga taga-subaybay, kung tayo po sa ating sarili ay nakakaramdam po ng bigat ng kasalanan, yan po yung panawagan ng Diyos sa iyo. Magsisi ka ng iyong kasalanan, tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang tanging mong tagapagligtas. Yun po yung panawagan ng Diyos. Pero kung ikaw naman ikinikipit balikat mo yan, delikado ka. Dahil may parusa ang Diyos. Sa mga minamahal naming bisita, delikado po tayo kung ikinikipit balikat lamang po natin ang salita ng Diyos kapag atin pong napapakinggan. They blaming each other. Kaya yung po bunga ng kasalanan mabigat. Hindi po biro ang kasalanan, mga minamahal. Hindi po biro ang kasalanan. Ano? Dahil ito po, ang pinagkasalanan po natin ay hindi birong persona. Hindi po basta-bastang tao. Hindi po pipitsuging tao. Ang pinagkasalanan po natin ay ang Diyos na banal. Ano? Ang Diyos na matuwid. Ano? Ang Diyos, siya po yung hukom sa atin, mga minamahal. Siya po yung ating pinagkasalanan. Kaya nakakatakot po na tayo po yung nabubuhay sa kasalanan. Kaya kung tayo po yung nakakagawa ng kasalanan, magsisi, lumapit sa Diyos, mga minamahal ng bisita, at tanggapin ang Panginoong Jesus bilang tanging tagapagligtas. Ano? They blaming each other. At ano po? Alam, mahirap po yun. Sisi. Ay, siya eh. Ay, ikaw gumawa, sisisihin mo pa. Ano? Sisisihin mo pa. Ano? Kaya, yun na po yung bunga ng kasalanan. Ano? Their mind was become corrupted. They depart from God. They blaming each other. Pang-apat pong puntos nating nakita dito sa tagpupong ito. Sa verse 16 to 19, ang sabi po ng talata, at sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan. Yan na nga. May isang bunga. Ang daming bunga ng kasalanan. Ano? At sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Yung pala yun. Ano? Kaya pong panganganak ngayon, talagang napakahirap. Ano? Napakahirap manganak. Ano? Mahirap nang maglihi, mahirap pa ang manganak. Ano? Okay. At sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak ang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya ay papanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niya o ni sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay. Ang sisibol niya sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Pang-apat pong bunga ng kasalanan, they will become miserable. No? Alam niyo po, kaya po ang hirap ng tao ngayon. Kaya po ang tao hirap dahil po ng kasalanan. They will become miserable. Ano, sila po yung naghihirap. Alam niyo po, napakasarap po ng buhay ni Adan at Eva doon sa halamanan ng Eden. Provided na lahat. Ano? Wala ka nang tatrabahuhin. Sa lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kayo. Doon lamang sa isa. Ano? Doon lamang sa isa. Pero sa lahat, wala nang trabaho, mamimitas na lang diyan. Pero alam niyo po yung naging bunga ng kasalanan? Ang daming naging bunga ng kasalanan. Ang babae, pag naglilihi, hirap. Pag manganganak, hirap. Ang lalaki naman, sabi, curse the ground. Yung pa isang bunga ng kasalanan, hindi ko lang naisama, yung sinumpa ang lupa. Ano? Kaya pala may mga tinik at dawag ngayon dahil ng kasalanan. Ano pang sabi dito ng talata? Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka. Ano? Yun yung sabi ng talata. Ano? Kaya sabi ng talata, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa,
at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. At hindi naman nga biro magtrabaho, mga minamahal. Lalo na po kung ang iyong trabaho ay construction worker. Ako naman ho'y nakaranas din magtrabaho sa construction dahil sa kagustuhan ko. Nung ako yung believer pa, may pangarap ko akong bike. At yun nga ho'y natupad sa biyaya ng Panginoon. Hindi pa po ako ligtas nun. So, ang hirap magtrabaho sa construction. Kikita ka ng 350, maghapong trabaho, maghapong yagyag, halo dito, halo doon. Ang hirap. Kaya po mga minamahal, ito po yung naging epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Sabi diyan, sa pawis ng iyong mukha kakain ka. Ano pa? Ang sabi diyan, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. Talaga naman mahirap. Sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. They will become miserable. Sila po yung naghirap. At alam niyo po, mga minamahal naming taga-subaybay, kung ito po ay nangyayari kung ito po ay realidad sa iyong buhay, magsisi ka ng kasalanan. May panawagan ng Diyos, magsisi ng kasalanan, tanggapin ng Panginoong Hesus bilang tangi nating tagapagligtas. Dahil ang sabi ng talata, ang makasalanan ay parurusahan ng Diyos. Parurusahan talaga ng Diyos. Lahat ng kasalanan na atin pong nagawa sa harapan ng Diyos, yan po ay may katampatang parusa. Pero doon po sa taong makasalanan, mga minamahal, naming taga-subaybay, na taga-pakinig, yung hindi pa po mga ligtas, doon po sa taong makasalanan, sa mga mahal na bisita, kung ikaw po yung makasalanan, lumapit ka sa Diyos at yan ay may karampatang lunas. May karampatang lunas. Pero doon po sa taong makasalanan na hindi nagsisisi, may karampatang parusa. Kaya sabi po ng talata, at sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubag iyong kalumbayan at sa iyong paglilihi, at ang iyong paglilihi, manganganak ang may kahirapan, at sa iyong asawa ay papahinuhod ang iyong kalooban, at siya ay papanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay. Ang sisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Yun yung puno naging bunga ng kasalanan. Their mind was become corrupted. They departed from God. They blaming each other. They were become miserable. Number 5, napuntos po natin, na akan pong nakita din sa tagpo pong are, separation from God's presence. Yun po. Separation from God's presence. Alam niyo po, mahirap. Nung sila po nagkasala, kaya nga po, nung si Adan po nagkasala at si Eva, inalis po sila ng Diyos sa halaman ng Eden. Dahil hindi po pwede na ang makasalanan at ang Diyos ay magsama. Yun po yung katotohanan. Kaya po si Adan at Eva, nung sila po nagkasala at nakagawa ng kasalanan, inihiwalay po sila ng Diyos. Inalis po sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. Kaya po yung taong makasalanan na hindi po nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, pag namatay pa lang, tiyak po ang kamatayan, pag kinamatay, tiyak ang kamatayan at tiyak ang parusa ng Diyos sa impyerno. Tiyak ang parusa ng Diyos sa Hades, sa impyerno. Doon ang ikalawang kamatayan, mga minamahal naming taga-subaybay. Tayo po'y matakot. Dahil ang Diyos po'y buhay. Ang Diyos po'y hindi napapibiro sa ating mga ginagawang kasalanan. Kaya pag tayo po nakakagawa ng kasalanan, delikado po tayo.
Kaya nga sabi ng Romans, ako lang po sisingit, Roma chapter 2, verse 5. Sabi po ng talata, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi. Yan na nga. Ang gusto ng Diyos kasi, magsisi tayo ng ating kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos, tanggapin natin ng Diyos bilang tayo ng nating tagapagligtas. Sabi nga, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan, ng kapuotan at pagpapahayag na tapat na paghuhukom ng Diyos. Ay nagtitipon ka sa iyong sarili. Bakit? Dahil ang tao pong makasalanan na hindi nagsisisi ng kanyang kasalanan, patuloy pa rin at patuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang tinitipon mo sa harapan ng Diyos ay galit. Galit ng Diyos. Pero doon po sa mga biyaya po, doon po sa mga mananampalataya ng Diyos, sabi nga po ng talata, wala nang hatol ang sino mang na kay Kristo. Yun po yung biyaya po sa ating mga mananampalataya ng Diyos. Pero doon po sa mga minamahal po namin bisita at taga-subaybay, ang panawagan po ng Diyos, lumapit kayo sa Diyos. At tanggapin ang Panginoong Jesus bilang tanging tagapagligtas. Separation from God's presence. Sabi po ng verse 22. At sinabi ng Panginoon Diyos, narito ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Yun po. Kaya inalis sila ng Diyos sa halaman ng Eden. Una, sila nagkasala. Pandalawa, baka makain pa nila yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Dahil hindi po pwede na ang taong makasalanan ay mabuhay ng walang hanggan. Ay makasalanan ka, ay mabubuhay ka ng walang hanggan, hindi ka mamamatay. At hindi ka. Alam niyo po, kaya po sila inalis doon sa halaman ng Eden. Dahil ayaw na nga po ng Diyos ng kasalanan. Ang Diyos po ay hindi masaya sa kasalanan. Dahil ang Diyos po hindi konsentidor. Kung ano po yung sinabi ng Diyos, yun. Hindi na po yun mababago. Ang Diyos po ay tapat sa kanya pong mga sinabi. Kaya kung sinabi ng Diyos, merong parusa yan. Merong parusa. Kaya sabi ng talata, separation from God's presence. Kaya nga sabi ng Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Ang sabi po ng talata, kundi pinapaghiwalay. Ano po ang humiwalay? Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Yan. Ano po yung naghiwalay sa atin at sa Diyos? Kasalanan. Ang naghiwalay sa tao at sa Diyos, yung kasalanan. Dito, nagmula sa halaman ng Eden. Nung tinukso ng dyablo ang tao, nakainin yung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, at nung sila bumagsak sa kasalanan, inihiwalay sila ng Diyos. Lahat po ng tao hiwalay sa Diyos. Hiwalay ang tao sa Diyos. Liban na lamang mga minamahal naming taga-subaybay at taga-panig na hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Jesus at hindi pa po nakakatiyak ng kaligtasan. Liban na lamang po kung kayo po ay magsisisi ng inyong kasalanan at tatanggapin po ang Panginoong Jesus bilang tanging ng tagapagligtas. Hindi na po kayo kilalanin ng Diyos ang inyong pong mga kasalanan. Dahil ang Panginoong Jesus. Separation from God's presence. At mabigat po ang nangyari. Inihiwalay tayo ng Diyos sa Kanya. Yung Diyos na banal, yung Diyos na maganda, yung Diyos na walang katulad, nahiwalay tayo sa Kanya. Kaya po ang tao ngayon, naging miserable ang buhay. Bakit? Sinong nilapitan? Ay, dyablo. Maraming tao nalapit sa dyablo. Pero sa Diyos, hindi. Tingnan mo, sa bungan, wala mong nag-aanyaya, ang tao ay patikar. Sa gitsit na pasabungan. Papalingke, wala man nag-aanyaya. Hindi masama ho palingke, tama ho tayo bumili. Pero, pag Diyos ang usapan, dapat tayo magmalay.
Tayo po yung magmalay pag Diyos ang usapan dahil ito po yung pinakamahalaga. Kalam lang ng sikmura, tawag lang ng sikmura, ay hanap agad ay tindahan eh. Samantalang ang Diyos, palaging tumatawag sa iyo. Hindi ka lumalapit. Bakit? Dahil ng kasalanan mo, minamahal. Dahil po ng kasalanan. Kaya po ang tao ay mahirap palapitin sa Diyos. Separation from God's presence. Pantatlo, pang-anim. Pang-anim po. Ang sabi po ng talata sa verse 23. Kaya pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupang pinagkunan sa kanya. Pang-anim, they were cast out from the Garden of Eden. Yung privilege na kanila pong natamo nung una, mga minamahal naming taga-subaybay, nawala. Sayang. Pero muli yung mababalik, pag tayo po tumanggap sa Panginoong Jesus, dun sa langit, kasama po natin ang Diyos. They were cast out from the Garden of Eden. Kaya ang sabi ng talata, therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Siya lang po inalis at itinapon sa lupa na pinagkunan po sa kanila. Yun po yung bunga ng kasalanan. There was cast out from the Garden of Eden. Kaya mga minamahal, ito po yung naging resulta ng buhay ng tao. Ang tao po, ito po, inyo pong banaagin ang sanlibutan. Inyo pong tingnan ang buong mundo. Mahirap. Napakahirap. At in the last po, puntos, meron pong pampito. They were become dead spiritually. They were become dead spiritually. Yun po. Ang Diyos po ba ay nagsinungaling nung sinabi, huwag niyong kakainin yan, yung bunga ng puno ng pagkakilala ninyo ng mabuti at masama, huwag niyong kakainin, huwag niyong hipuin. Dahil pag sa oras na kinain ninyo yun, or hinipo ninyo yun, walang pagsalang kayong mamamatay. Namatay ba sila? Hindi. Nagkanak pa nga ng Cain at Abel. Pero ang Diyos ba hindi nagsisinungaling? Ang Diyos po ba nagsisinungaling doon sa kanyang sinabi? Hindi po. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Tunay po yung kanilang sinabi na pag kinain ninyo yan or hinipo ninyo, walang pagsalang kayong mamamatay. Tunay po yun. Ano po yung namatay sa kanila? Yung kanilang connection sa Diyos. Mga minamahal. Yung kanila pong connection sa Diyos. Yung kanilang kaugnayan sa Diyos. Kaya sabi ng talata, verse 20. Chapter 2, verse 17. Datapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Mamamatay ka. May namatay po sa kanila. Kaya nga po, ito yung naging bunga paglayo sa Diyos. Dahil patay na. Spiritual, patay. Ang tao, kaya walang appetite sa Diyos, walang kagustuhan sa Diyos, walang desire na lumapit sa Diyos dahil po ng patay spiritual. Patay po. Yung patay. Pag inalok mo ng pagkain, ay mapapatakam. Wala na po yun. Patay Di ka? Patay. Kahit alokan mo yan ang masasarap na pagkain, na kanyang paboritong pagkain, hindi na yun mapapatakam dahil patay. Alam niyo po, nung tao po yung nagkasala, may namatay po sila. Yung espiritong kaugnayan natin sa Diyos. Yun yung namatay. Kaya ang tao po, pag Diyos ang usapan, ay, naku po, walang namumutaktakan, walang alam, at ayaw, at talagang walang maintindihan. Ano yung sinasabi ni brother? Hindi ko maintindihan. Walang maintindihan dahil patay spiritual, mga minamahal. Yun po, yung pampitong bunga ng kasalanan, they were become dead spiritually. Kaya nga sila lumayo Nung narinig nila ang tinig nung narinig nila ang Diyos ay lumalapit sa kanila sa halamanan, sa kalimlim ng araw, anong ginawa? Palayo. Dahil patay. Patay spiritual. Libo na lang
tayo po ay muling buhayin. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano? Di ba nang tayo buhayin muli ng Diyos? Paano yun? Tanggapin si Jesus Christ as our Savior. Mga minamahal naming taga-subaybay at bisita na sumusubaybay dito, para sa inyo po ito. Inyo pong tanggapin si Jesus Christ as our Savior. Kaya po sa ating pong pag-aaral, mga minamahal ngayong umaga, nawa ay kayo po ay pinagpala ng ating pong pag-aaral. Ano? Nawa po sa inyo pong buhay or sa inyo pong puso ay may bumubuo at nangungusap na tanggapin ang Diyos bilang tangi nating tagapagligtas. Dahil ang kasalanan ay mabigat sa harapan ng Diyos. Last verse ko pong babasahin, Revelation chapter 21 verse 8. Dito po pupunta ang mga taong nagkasala. Ang sabi po ng Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, mga duwag po din ang tinutukoy, hindi po yung takot sa away. Wise po yung kayo umiwas sa away. Ano? Dahil pagka kayo sumugod diyan, baka kayo masaksak at mapatay pa. Wise, katalinuhan yun, hindi yung takot, hindi yung duwag. Ang duwag dito yung tinutukoy, yung sinasabi yung katotohanan, pero ayaw mong tanggapin. Ano? Ayaw mong tanggapin. Ano? Yun yung duwag. Ngunit sa mga duwag at sa hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga manggagaway, at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal namin bisita, may parusa po ang Diyos. Pero, kung ikay magsisisi ng kasalanan mo, ang sabi ng John 3:16, matitiyak natin buhay na walang. Kung sino man yung sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pangako ng Diyos. Kaya mga minamahal naming bisita, salamat po sa inyo pong pagsubaybay at nawa po, lagi nyo pong abangan yung pong aming daily Bible study. At marami po tayo ditong matututunan. At salamat po sa inyo pong pagsubaybay at God bless po sa inyo pong